Sorry. Ay. Ito po. Kinuha. Water. Stick. Hello mga kasari. Hi. Ginagawa ko kanina. Pinukuha ko yung mga sinasabit-sabit dyan kasi ilagay ko sila dito sa aking mga sticker ball beans na nilagay ko dyan sa aking glass tantik. Sabi ko nga para hindi sila maalikabukan. Kaya ito, gupitin ko pa ito. Iba, nagupit ko na. Iba, wala na. Mag-order pa tayo sa grocery. Kandi. Ha? Kandi. Pwede rasal. Good. Yan. Bigyan. Sobrang yung padali. Oh, yeah. Always. 100. 9. 36 ang sukli. 136. Sorry. Basta 109 na. Tada! Lahang atop, nanangid ba dali atop ito. Wala man na gani. Yun na kay ayan mga kasari si Mr. Siya tagalinis ng mga stackable beans namin kasi yung mga stackable beans na yan ay na-stack yan sa bahay. Kaya inilabas ko sila ngayon. At para hindi sila alikabukan kasi ilagay mo dyan sa mga mga rock shelves na yan. Nako, ang alikabok ay didikit talaga, iitim. Meron pa nga doong mga stackable beans na dyan, yung malalaki naman yun, medium
siya. Itong mga ganito, mga stackable beans na gaya nito, ano lang ito, small size lang siya. Small size. Ito naman mga ganito na stackable beans, medyo mahaba siya ng kaunti. Ito yung medium size. Mura pa lang ito noon, pero ngayon parang nagmahal na siya. So ito, mga stackable beans na ito, hindi kasi ito makasya sa glass estante. Lalagyan na namin doon naman sa bahay. Stock na naman namin ito sa bahay. Tapos itong mga sabon na ito, diretso na lang siyang ipatong dito. Ilagay sa mga rack shelves. Ganun. Kasi alikabok kasi ito eh. Dumidikit ang alikabok. Dito po ibabaw. Nilagyan ko din yan ng mga sabon. Kunti na lang mga sabon dyan. Wala lang laman dyan. Yan. Ito yung mga rack shelves ko. Yung black, napansin ko na ito palang black eh, mas matibay siya. Pero dalawa lang yung nabili ko na black. Bali, lahat ng rack shelves na nabili ko pala mga kasari is 9 pieces pala ito. Ang dami. 9 pieces ito na binili ko na kasi naging mura na lang siya. Ano na ito na layer? 1, 2, 3, 4, 5 layers siya. 900 pesos na lang ito bawat isa. Meron pang mga discounts. So talagang mapapamura ka. Kaya binili ko agad. Dami nito talaga. Yan ang ating tindahan. Wala nang kalaman-laman. Kasi kaya ganito yung tindahan ko. Piniprepare ko ito. Hinihanda ko itong tindahan sa susunod na taon. Dahil bubuelta tayo sa susunod na taon. Magkakaroon tayo ng kapital. Sana matupad sa kagustuhan ng ating Panginoon. Bubuelta tayo sa susunod na taon. Ayan. Tapos, meron pa pala akong babalita sa inyo. Ayan. Nilagyan ni Mr. sa mga glass tanti yung stackable beans natin matapos niyang linisin. At ito yung babalita ko sa inyo mga kasari. Kung napapansin nyo, isa na lang po yung rep namin. Dati-dati, puno ito ng mga rep. 4 yung mga rep ko. Anong nangyari? Oh my gosh. Lahat po sila ay nasira. Yung tatlo sira. Yung kung una nasira ko yung freezer. Pagkatapos yung malaki na 2-door. Tapos yung panghuli nito lang is yung chiller ko na po din. So ang naiwan ito yung bagong nabili. Mga siguro na ito 2 years ago. Itong Sharp na ito na maliit lang siya, para 6 cubic feet lang, 10,000 lang ito mahigit. Ayan, wala na tayong rep na sisira sila. Umaabot na sila ng 7 hanggang 8 taon kasi dito sa amin sa Cebu City palagi humihinto yung kuryente. Yung bang biglang mawalang kuryente tapos bigla namang babalik yung kuryente. Parang ganun ba yung parang trip off siya. So ayun, nasira yung mga mas madaling masira ang refrigerator sa ganong klase na kuryente na hindi regular na supply na kuryente. Palaging na mamatay yung kuryente natin katapos agad-agad babalik. Ayun, parang nag-fluctuate ang kanyang voltahe kasi sabi ng mga expert, pag nawala ng kuryente, halimbawa nag-brown out, pagkatapos agad-agad naman na bumalik yung kuryente. Pagbalik ng kuryente, bigla daw tumataas yung voltahe at yun ang nakisisira ng ating mga appliances, especially ito mga refrigerator, mga aircon at kung iba pa. Kaya ang mainam daw na gawin ay kailangan natin ng yung transformer, yung tinatawag na AVR, automatic voltage regulator. Ang halaga noon ay nag-range na 2,000 up to 3,000. Depende kung magkano daw, kung ilan ang watts sa ating rep. Nandyan daw yan sa likod ng ating rep or kung saan man ilagay nila, makita natin kung nasaan yung watts. Tapos i-times 3 daw kung
magkano ang labas? Ang labas, halimbawa 73 watts or 78 watts times 3, 500 plus na yun na watts. So, yun ang bilhin natin na EVR na may 500 up to 1,000 na watts. So, 1,000 watts na EVR ating bibilhin. Ayun ay nagkakahalaga ng 3,000 plus. So, sabi ko sa inyo, piniprepare ko itong tindahan ko. Nililinis ko itong tindahan namin kahit wala pa itong laman kasi sa susunod na taon, kung mamarapati ng Panginoong Diyos, bibili tayo ng appliances. Bibili ako ng yung gamit talaga na ref, yung chiller at saka yung freezer. So, yan ang ating mission. At kailangan talaga bawat isa noon ay meron siyang EBR. So maggastos tayo sa susunod na taon. Sana ay matuloy talaga sa awa ng Panginoon. Ayan si Mr. Level up na ang kanyang paglilinis. Pati yung mga glass stante, nililinisan na niya. Ayan, mag-clear na itong mga kasari. Parang naghahana si Mr. na maglinis ng ating tindahan na. Ayan po, against the light lang tayo, pero ayan ang ating harapan nating tindahan. Marami na kaming ma-display at makikita ni customer. Kung mamarapati ng Panginoon, gusto ko sana dyan sa harap ay open siya. Steel matting ang gusto kong ipalagay dyan sa harap. Diba? Marami tayong pangarap. Marami tayong gustong abutin. Pero ngayon, ang ating munang haharapin itong ating mga stocks. Papunuin muna natin itong ating mga stocks. At para at least naman gumagana na yung tindahan natin. Makakuha na tayo ng medyo malaking kita or di naman kaya yung okay na kita. Hindi yung talagang mahina, matumal. Ang talagang kulang dito sa aking tindahan, itong mga stocks, mga kasari. Yan talaga ang napagtanto namin, inoobserbaran namin, bakit naging matumal. Pero pag marami kaming stocks, medyo okay yung kita. Medyo dumadami yung kita. Medyo, di ba, maganda yung kita. So, sabi ko, stocks yung talagang kulang. Ang mahalang mga puhunan ng mga stocks ng mga items, lalo na yung alak, sigarilyo, mga gamot, bigas. Itong bigas nito, itlog, mantika. Ay, nako. Ang talaga, ang mahal ng puhunan, lalo na ngayon, nag-inflation, ang mahal ng mga bilihin. Kaya, kita lang tayo mga kasari, kung ano pang mangyari sa akin, dahil ako may sakit. Sana igagaling na ako, makabalik na tayo ng normal sa ating paghahanap buhay. Ay dito, wala na itong laman. Ito'y lalagyan ko ng mga alak sana, yung mga maliliit na alak gaya ng tanduay, yung kulapo, yung gin bilog, tsaka minsan nilalagyan ko rin ito ng mga mahahaba dyan sa ibabaw, yung mga emperador, mga dabar. Ay ngayon, wala na. Ginawa na lang ito ng tambakan ni Mr. ng mga personal na bagay, personal na gamit namin. Pero atin itong paglalagyan dahil meron naman tayong kakampi na tumutulong sa atin para tayo makakumpra, para tayo magkaroon ng stocks, ang grocery. Sa natin yan, paglagyan natin yan, bibilhin natin yan ng mga stocks kahit paunti-unti. Ito, ang dami po naming mga basiyo lang yan pala. Kahon at basiyo lang, walang laman. Ang mga soft drink at saka beer, ay nako. Ayan. Balik tayo sa ating paglinis. Ayan, si Mr. magkana pa na maglinis. Ayan. Inisprayhan niya ng yung Joy na may tubig. Talagang bumili siya ng spray na bottle na ganyan, no? Ayan. Pumunta na talaga ako dito, mga kasari, para makita niya. Ang dami. Wow, ang dami.
pero basyo lang pala ito. Ayan, ito ay amin nang nilagyan namin ito ng fence dito, yung Coral Bus Misaya. Ang kulay ang pula, oh, di ba? Na tatandaan niyo, sabi ko sa harap ng tindahan ko pula ang kulay kasi yung natitira ditong pintura sa ano dito, sa screen dito, ayun, ipinipintura namin sa labas sa front ng aming tindahan. Ito po yan mga kasari, insert ko lang ito ng video ito nung ginagawa ito, diba? Ang ganda tingnan, meron na siyang fence. Nilagyan na namin ito ng screen for protection sa aming mga gamit dito kasi hindi lang mga basyonan dito natin, dito rin yung sasakyan namin, yung motor, isang motor namin, mahal-mahal nito ngayon, di ba? Wala tayong ibang transportation, ito lang, mawala pa ito, kailangan mag-screen tayo. Dito rin pala yung ano namin, lababo namin ng mga kasari. Binili ko yan sa online, yung lababo na yan, steel na lababo. Yan, nilipat namin talaga dito kasi dati ang lababo namin nasa loob ng tindahan. Ngayon, ang tindahan ay ini-utilize talaga namin yung tindahan para sa mga produkto. Diba? Unan lang, maksari dito sa amin. Kunting lang renovation sa aming tindahan. Yan lang. Pero kung makikita nyo mga kasari, andito pa yung kalan, yung chili na maliit, ang pang tawag nito, migilito ba ito, ang tawag nito. Tapos yung burner namin, electric burner, kasi lalagay namin yan dito. Dito meron shield dito at hinati ko yun, diba? Nilagay ko rin sa harap para patungan ng glass estante. So wala na dito, bakante na dito. So ilalagay namin dito itong mga lutuan namin. Hindi talaga pwede na ang lutuan namin mapunta doon sa loob ng bahay kasi si Mr. magluto, magbantay din siya sa tindahan. Kaya sabi ko dito na lang ilagay yan. Tapos ito shells dito, kailangan takpan namin ito kasi tumatalsik kasi yung mga mantika, yung mga apoy, yung mga usok, masisira yung mga produkto natin. Kaya sabi ko na Mr., takpan mo ito ng karton. So ito pa rin ang gagawin namin ngayon. Dami pa namin gagawin ito sa tindahan, maglinis at mag-rearrange. Diba? Ganyan lang buhay natin. Talaga, hindi talaga mawawaksi sa atin yung mga gawain sa bahay. Minsan, sinasabay natin sa ating pagtitinda. Kaya minsan yung mga gamit natin, para madali lang talaga ang ating pagkikilos kahit nilalagay na lang natin dito sa loob ng ating tindahan. Dati yan ang may nabakbak dyan. Yan ang namin, lababo namin. Dati natin nabakbak yan, Mister. Talagyan dito ng mga shelves natin. Meron kami dito mga Tupperware, yung mga container. Ito yung mga nilagyan namin ng mga bigas na na namin. Kilo-kilo na namin, mga kilo, 3 kilo, at saka 1 kilo. Yan mga bigas. Ito yan mga kasama, yan. Lagyan namin ng magkano yan. Lagyan namin ng mga tatak yan para hindi magkalito-lito. Ginagawa namin ito, nilalagay namin lahat ng mga madali kasing kakainin ng mga insekto, ng mga mababait. Kailangan safety tayo kasi pagkain yan, diba? Kaya mayroon talaga akong mga container. At saka gamit ko itong Tupperware kasi masyado siyang tight at saka selyado. Kahit yung langgam, hindi talaga mapapasok nito. Proven and tested ko na po talaga itong mga Tupperware products. Kaya disclaimer lang sa Tupperware. Ayan. Ito ang gamit ko. Meron din naman yung maganda rin na klase, yung tinatawag na lock and lock. Disclaimer na din sa lock and lock. Ayan. Yung mga tight at hindi talaga mapasukan ng mga maliliit na mga insekto kagaya ng langgam. O, diba? Lalo na yung mga mababait natin. Kaya ganyan ang ginawa namin. Talagang nag-invest talaga kami para sa safety ng mga produkto. O, diba? Ayan, mga kasari. Nalagyan na natin yung iba. Yung iba walang laman kasi wala na. Sabi ko sa inyo,
Kulang-kulang talaga itong tindahan. Pero at least, meron kahit papano. At dito naman sa bandang ito, dito, ayan si Mister. Ayan, mga kasari. Tapos na si Mister na. Ayan, nilagyan na niya yung mga SIM card sa ating rack shelves. Sabi ko ni Mister, lagyan mo ito ng mga produkto dito kasi wala pa naman dito. Kahit konti-konti lang para hindi siya parang bakante. Technique ba? Yung mga technique natin, yung discarte natin. Akala mo maraming laman. Lagyan mo dyan ng kung ano-ano dyan. Oh, marami naman dito. Oh. Mga shampoo, mga fabric conditioners. Sabi ko ni Mister, ilagay dyan. Hi, nako mga kasari. Naputol yung video natin. Hindi ko talaga siya napakitan. Pero naayos po namin lahat na namin siya, na-rearrange namin, nalinis namin, napunasan namin yung mga estante, yung mga rack shelves, na-displayhan siya kahit konti-konti lang para hindi siya pa masyadong bakante tingnan ng mga customer kasi may customer talaga nag-comment sa akin siya. Sabi niya, ate, bakit kaunti na lang ang mga paninda mo? Sabi ko, kasi matumal at saka nagkasakit pa ako. Yun na lang yung sinabi ko dahil yun naman talaga ang totoong nangyayari sa aming tindahan. Pero okay lang yan, wag mag-alala dahil meron tayong mga paraan at mga diskarte dyan, diba? Tayo pang mga tindera, diba? Kayang-kaya natin yan, ipaglaban natin yan, lalaban tayo dyan. Kaya mga kasari, hanggang dito lang ang aking vlog, ang aking kwento-kwento, yung mga a day in a life namin dito sa aming tindahan. Ayan, so maraming salamat sa inyong panonood. Love, 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 and peace to everyone. Bye-bye!